Mga kalingap, sa muli ko pong pagdalaw kay Nanay Josie ay labis ang aking awa nang makita ko na siya ay nahihirapan na sa kanyang sakit. Labis akong nagtaka bakit naging ganito ang naging kalagayan ni Nanay Josie na halos lahat ng sakit ay naroon na sa kanya. Pero wala tayong magawa kung ang Panginoon ang tanging magpasya sa kanya. At nakita ko sa mukha ni Nanay Josie na siya'y lumalaban pa sa kanyang sakit. Dahil gusto niyang makita pa ang kanyang mga anak na kumpleto. At kung ano man na mangyari kay Nanay Josie, maluwag natin itong tatanggapin, masakit man sa ating kalooban. Pero kahit naging ganito ang kalagayan ni Nanay Josie, ay andito pa rin ako para sa kanya at di ako sumusuko sa pagtulong. Dahil si Nanay Josie po ay naging parte na ng aking buhay. So ayan po mga kalingap, isang mapagpalang umaga at tanghali gabi sa ating lahat, sa ating mga minamahal nating mga viewers, especially sa ating mga OFW na laging nandyan sumusuporta at laging nanonood sa ating vlog. Maraming salamat po sa mga suporta sa ating channel. So ngayong araw nito mga kalingap ay muli nating bisitahin si Nanay Josie. At ngayon po ay kumpleto po yung mga anak niya. Umuwi po yung si Josa, si Patutoy, at siyempre si Ronaldin. Kumpleto sila ngayon, kaya tahan natin yun para pumustahin si Nanay Josie ulit sa kanyang kalagayan. So medyo nahihirapan na po si Nanay Josie. Yung pagpunta namin nakarang araw, talagang yung ano ni Nanay Josie, yung katawan niya talagang parang hirap na po siya talaga. Pero yun po ay lagi natin pinapalakas ang kanyang loob na sana nabalan niya pa ang kanyang sakit. Sasama pa kami. At syempre, ginagawa kong lahat para matulungan si Nanay Josie. Sabot aking mga kaya ng mga kanina. Tigil. Siyempre maraming salamat sa tulong kay Nanay Josie, lalo na kay Manay Liz. Maraming salamat po kay Manay Liz. At siyempre mga kalingap, huwag natin kalimutang suportahan po ang ama ng kalingap, si Tulbang Santos Matubang. At bumili kami kanina ng gasa sa Talubatib. Naubusan po kami, so ito na yung natira. Kaya sila na lang ang bibili po. Bibigyan ko lang sila ng pambili nila para sa gasa po ni Nanay Josie. So tara mga kalingap. Siyempre kasama ko si Maria Ligaya Vlog. Ngayon siya nakasama kasi siyempre nag-charity din siya. Sa kanyang channel. Kasama siya. Hapon po. Sino dyan? Ayun po sila na, yun po yung mga anak na lang. Ito po. Hapon, balik ka. Wait lang. Hapon po. Hello. Nabili kami ng gas. Ito lang natira. Ito ganit. Batib. Shortcut kasi kami. Hindi na kami dumaan sa labo. So mamaya bibigyan ko lang kayo. May white no? Tama pala. Magkano ba yung wipes? 45.
So ayun mga kalingap ko. Ito nana na ito. Oh. Nana na yan. Oh. Pag ano, ang nana niya nasa loob niya. Ayan. Oh. Grabe, unti-unti talaga si Mina na Diyos pinapahirapan ng sakit niya. Pero yun. Wala na tayong magagawa at kumalat na po yung video sa katawan niya. Kasi yun nga, sabi ng doktor na kaya binitawan na siya kasi di na kaya ng doktor talaga. Alam na kasi ng doktor na yung sakit niya, di ba? Kahit tayo, anong man ang gawin natin, wala na tayong magagawa kasi na kumalat na sa katawan niya. Nanay Josie! Shh! Dito si tata! Shh! Nanay Josie! Wawa talaga. Ano? May itim na mukha niyan. Ito oh. Panibago? Panibago. May nana na din yan, sabi ni ano, Bianca. Ang nana niya nasa... Kaya yung nana, yung pumunta kami nung nakaraan, nagtagas na siya. Nana na sa loob. Kumusta pala yung ang JT? Napalitan? Hindi mo na napalitan. Ay. Bianca, bakit yung napalitan? Yung JT? Sabi ko kasi palitan nila kung magkano. Ako na bahala kung magkano. Di tayo din, busy rin tayo. Pero pati mga ano-ano yung bibig, bakit na? Nag-high na siya sa hininga. Nahihirapan na siya. Kasi yung organ ng video, pinasok na sa loob. Kunting ano na lang yan, wala. Ano na. Kasi yung organ, pinasok yung video sa organ niya dito sa loob. Anong sabi? Dito ka, ano, Bianca? Yung tapet mo. Di ba ito nagtagas to? Itong nana niya dito. Oo. Oh, ayun na naman. Laban! Huwag kang susuko. Nilabasan yun ng dugo sa bunganga kanina. Nilabasan ng dugo Ano? sa bunganga. Oo. Ano yung sakit na? Ano na talaga? Oo, ganyan nga yun. O, hirap na yan. Ha? Pagkakain ka ngayon na. Ganyan nga yan. Kanina pa yung umaga. Nagpunta naman yung mga kamag-anak. Pero wala na kay balak talaga kahit sa probinsya. Sila naman, desisyon na naman nila ang inaantay ko. Hindi ako sila. Pero kahit daw dalhin yan, wala na. So, yun ang desisyon nila. Oo. Baka daw turukan na daw Tuturukan yan. pa ng pampaano dun. Pampatulog. Baka doon na yun maano. Dito na lang. Yun talaga ang buhay. Kailangan natin May tanggapin. masakit siya kasi nakasimangot siya. Masakit yan. Tinitiis lang niya. Yan na nga Tinitiis yun. lang. Nag-iyak yan kanina. Lumalaban siya kasi gusto niya makumpleto yung anak niya dito. Makita niya. Kompleto na. Kumpleto na yung anak. Oo, dapat yung mga anak na pinapaligiran na siya. Kompleto na kanina. Nag-uwi lang sa ate baby at yung may anak baga. Wow, ano? Parang ako naluha sa ano ni Josie sa kalagayan. Sobrang awa ko talaga. Tsaka nadagdagan pa itong ano niyo. Lalo na siguro dito. May video na naman yun, oh. Meron tigkabilaan na. Mas malala yan, no? Mas mabaho yan. Nana. Stress ako. Manana siya. Wala na talaga, wala na pag-ako. Mahirap iparinig sa kanya eh. Pero dahil pinaul yun na lang din sa pare. Kasi ganun yun. Hmm? Yung ano kasi yung sacraments. Kailangan. Hindi pa siya ginaganon. Hindi pa. Hindi. Ay pare, Siya na? Kailangan ganun yung touch kasi. Kasi ano man nangyari kay Nan, may bless pa rin naman. Ganyan. yung paghinga niya medyo parang kapos na. Parang kapos na. Eh Josie, laban! Huwag susuko! Ang hirap kasi yung
Sa internal, ang kagat sa organ kasi eh. sa loob, pinasok na ng bidsure eh. Ay, inibig-sure na rin. Pinasok na doon sa loob. Kaya kunting ano na lang, wala na. Paano mo nasabi, Tats? Di ba, unti-unti kasi yung ano, unti-unti yan, lalamunin doon. Puro sugat na yung labi mo. Di ba malalim na yun? Malalim na. Unti-unti yung pasukin hanggang sa maano niyang organ niya. Natatanggal ng mga buto. Matagal kasing ano, napunta dito. Kaya pag tinamaan yung organ niya, pakakalat kasi yan, kakalat. Pero laban lang, laban! Kawawa. Kung may power lang ako na pagalingin ka, pinagaling na kita eh. Oh, sugat-sugat na ngayon labi. Nagdudurugo pati. Kinakagat. Kasi nga, masakit yan. Hindi yan lang makasabi. Sa sakit yan, tinitiis lang talaga niya. Siya, nagiyak to kanina. Lakas ng iyak nito. Kahit ako nung yan lang, madalas lagi masakit. Nalata niya yung labi niya. Wow, ito grabe. Kaysa papahirapan pa siya, no? Kaysa maghirap pa siya. Yung kirot kasi niya, yung sakit. Kasi unti-unti ng ano yun. Kadami niyang sakit eh. Ang dami talaga. Stroke, cancer, May mayuma po. Mayuma. pneumonia. Sa utak pa. Pneumonia din. Pneumonia. Ay, nako. Dami, kaya talagang himala lang. Wala na naman makaligtas. Pero nakaligtas siya doon sa batok. Ang una, di ba nabutas yung batok niya? Naalala mo? Nung pinagamot ko siya, yung batok, una, nabutas yun. So it means sign na pala yun ng diabetic. Bidsure na yun. Butit naagapan ko pa, nagamot ko dito. First ano yan, first, kumbaga life na yun. Nakaligtas siya doon. Pero dito sa pangalawa, wala na. Masaya na ako noon nung nakaligtas siya. Sobrang saya ko noon na nagamot ko dito niya. So, sa pangalawa, wala na talaga. Okay lang sana kung yung sakit niya yung mayuma. Okay lang sana kung walang bidsure. Kung walang bidsure ba? Magaling pa siya. Magaling pa ito. Kung walang bidsure. Oo, kasi magamot pa yung ano niya, yung mayuma niya. Kaso pumasok yung bidsure eh. Nakatayo pa sana siya. Kaso pumasok yung bidsure ay. Kung wala sana itong bidsure, sus, matagal pa kami magsama nito. Kaso yung bidsure talaga. Mahirap kasi gamutin daw yung bidsure. Pag once may bidsure ka, mahirap na. Wala ka naman itayo. Bihiraan lang yung makaligtas sa bidsure daw. Wala ka naman itayo. Karamihan pag may bidsure talagang na ano talaga daw. Unti-unting binubulok yung katawan mo. Kaya Nay Juicy, laban lang, dito pa kami. Hindi ka namin iiwan hanggang sa huling buhay mo. Dito pa kami. Huwag kang susuko. Labi niya, nalata na yung labi niya, lata na. Oh. Naalala ko yung ano, yung pagsabi niya, Hito, buhay pa, umihinga pa. Lagi ko naalala yun, mga sinasabi niya. Parang sign yun eh. Sign yun na lagi sinasabi niya. Sabi, minsan nga sinasabihan ko siya, huwag ka magsalita ng ganyan. Minsan sinasabihan ko siya eh, pabuhay ka pa. Parang alam niya, naramdam na niya yung sakit niya eh. Parang may nag-ano sa kanya na, parang, pero alam kong, andyan si Lord para sa iyo. Hindi ka pababayaan ni Lord. Si Bianca, andito si Bianca, oh. Anong oras sumuka na dugo? Anong oras? Ano na? Umaga? Alas 9 yata yun. Alas 9. Alas 9 na umaga? Nandito kami. Kami tatlo.
Grabe yung pag ano na, oh. Ano siya, ibitan bro po. Ano. Yung labi niya, oh. Lata na, oh. Siya, no? Ano. Pinakagat niya. Sobrang sakit siguro yung ano niya, oh. Yep, ano niya. Joy! Ito ko, ipag, ano mo, ipag-pray mo si nanay. Sister Joy. Yan mo si nanay Josie. Nanay Josie. Nanay, ay sugat-sugat na nga ang bibig ko. Siya. Ay, tulog o gising? Tulog yan. Tulog Tingnan mo. siya. Tingnan mo yung ano niyo, yung Ginay mo. paghinga niya, oh. Hirap na. Tsaka yung hilik. Iba yung hilik. Grabe, pwet na, oh. Wait lang kayo. Pag-pray natin si Mama Josie. Ano to, Father, the Son, the Holy Spirit, and maawain Diyos. Dito po kami sa harap po ni Mama Josie. Namingi po ng inyong patnubay at gabay. Ano man po yung pinagdadaan ng karamdaman niya ni Nanay Josie. Ano man po ang mangyari po sa kanya. At pinagkakatiwala na po namin sa inyo, Panginoon Diyos. Alam ko po na wala po kaming kakayanan, kapangyarihan na magdesisyon po sa buhay ni Nanay Josie. At ang ikaw lamang po, Lord, ang makakapag-desisyon at may hawak na aming buhay. Kaya, Lord, kung ano man po ang mangyari kay Nanay Josie, ay sinasamo at dinudulog po namin sa iyo ang kanyang kalagayan. At sana po, kung sakali man po, ay bigyan mo pa po sana siya ng lakas at pag-asa. Ano man po, Lord, ang mangyari, ay handa at tatanggapin po namin. Kaya alam po namin na ang bawat nangyayari po sa mundong ito ay kalooban niyo, Lord. Kaya pinagkakatiwala na po namin, Lord, ang lahat po ng karamdaman na meron po si Nanay Josie. Ang stroke, ang bedsore, ang cancer, ang pneumonia, at lahat po ng nararamdaman niya ngayon, Lord. Masakit po mawalan po ng isang kapamilya. Pero mas masakit po, Lord, kapag nakikita namin na mas nahihirapan si Nanay Josie. Ang tanging dasal po namin ngayon, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanya. At sa iyo po kami nagtitiwala sa araw-araw po ng aming buhay. Lalong-lalo na po sa araw na may karamdaman po kami. Sa inyo po namin tinitiwala ang aming buhay. Lord, ito po si Nanay Josie na naghihirap po sa kanyang karamdaman. Ay, alam ko po na kung nagkasalaman po siya, ay nagsisisi na din po siya. At sana patawarin mo rin po siya, Lord. At kung saan man po siya, naglalakbay ang isip niya po ngayon, Lord, ay ikaw na po ang bahala. At patnubayan at gabayan mo rin po ang kanyang pamilya. Na ano man po ang mangyari, ay tanggapin na lang po ng maluwag sa kanilang puso't isipan. Ang lahat ng ito, Lord, ay pinagkakatiwala at dinadalangin po namin sa inyo. Ikalingap Tata, na hanggang dulo po, hindi po namin talaga pinabayaan si Nanay Josie. Kasama po ng Team Kalinga, ng mga viewers. Kayo na po ang bahala, Lord, sa mga taong ginamit niyo po, Lord, para po magbigay po ng pag-asa kay Nanay Josie. Kaso sadyang, yun nga po, gaya nga po ng sinabi ko kanina, sadyang ikaw lang po ang may hawak ng aming buhay. Kaya Lord, tanghiling po namin ngayon ay sana po ay makapiling at nabigyan niyo po ng pag-asa si Nanay Josie. Ang lahat po ng ito ay talagang dalangin at pinagkakatiwala na po namin sa inyo. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Thank you, Sister Ligaya. Yun kasi ang Sa kailangan pag- na oo yung nga. ano. Papalakas ng loob yan. ano. Sana ay ano pa ni Lord yung buhay mo kung ano man ang mangyari. So, si Lord na po ang bahala sa kanya. Kasi talagang yung sakit niya ay talagang siguro sa buhay niya ay gusto ni Lord na makapiling siya ng maaga. Kasi bihira lang sa kanya kasi ganitong sakit eh. Tsaka mas maganda na may karamdaman siya. Si Lord pa rin yung tinatawag natin. Oo. Kasi ano man ang mangyari, si Lord yung kapiling. Oo, si Lord yung talagang ano natin. Si Lord yung Di ba natin, hindi man sa paghahangat ng ganito, ganyan. Oo. Pero, tao lang din po tayo. Oo. Kumbaga po ay, sabihin mo pa natin na, lumaban ka, gumaling Oo, ka. gumaling ka pero tao lang din kasi tayo eh. Si Lord lang talagang nakakaalam sa buhay natin. Kasi nakita natin sa sitwasyon kasi ni Nanay Josie na talagang ano na, kumbaga nahihirapan na po siya. Malala na. Malala na po. Kaya, minsan talaga, masasabi mo na lang, bahala na si Lord. Kaya kung maaari lang, kumbaga araw-arawin niya lang pagbisita si Nanay Josie, hanggang makakita pa natin siya. Diba, hindi man tayo makabisita sa sunod araw, bibisitahin naman natin. Na habang buhay pa si Nanay Josie, na makakita niya tayo. Hindi naman niya, ano? Iba na kasi yung ano niya, yung paghinga niya. Nahihirapan na talaga siya. Every now and then na kinakagat niya yung labi niya, sa sobrang sakit yan eh. Hindi na siya maka-aray kasi wala na siyang, hindi na active yung katawan niya eh. Pero kita ko sa kanya na talagang nilalabanan niya. Di ba sa iba siguro pag na-feel mo sakit, talagang pumipikit ka eh. Gumaganyan ka, sakit sa sakit, pero siya parang wala. Parang grabing fighting spirit niya eh. Kasi sa karamdaman niya ito, masakit yan dito. Lalo na yung dito sa puwit. Grabe. Pero bilabaw kay Nanay Josie, talagang ginagabayan siya ng Panginoon na kaya mo yan. Huwag ka, ano. Nagpapayat na siya. Pero hindi natin alam kung napipil ba niya yung sakit kasi stroke siya eh. Kumbaga hindi Napipil niya, doubts ka. hindi active yun ng katawan niya eh. Napipil niya ba yan? Napipil niya yan. Pero tinitiis lang talaga niya, no? Tapos alam mo kung saan ang epektibo sa isip niya. Lahat na kasi, no? Kawawa talaga siya, no? Panigurado sa mga oras na ito, masakit ang ulo niya. Yun. Ganun. Pero hindi mo siya nakitaan na nahirapan siya, no? Yung parang yung mata niya, Kasi nga, parang kumbaga manhid na siya, wala na siyang wala na siyang naramdaman. pakaramdam. Ah, ganun ba? Ganun. Hindi siya makapag-express ng emosyon niya. Pero sa kaloob-looban niya, marami niyang nararamdaman Oo. sakit. Tinitiis lang talaga niya. Tinitiis niya. Grabe mo, sa dami-dami, ikaw pa yan, si Nanay Josie pa talagang tinatamaan ng ganitong sakit. Ano? Ilan taon pa lang si Nanay Josie? 45. 44. 44. 45. 45. Hindi talaga masabi ang buhay ng tao. Hindi mo sabi ang buhay ng tao kasi Kaya kung may pagkakataon ka na alagaan mo yung sarili mo, hindi natin alam kung magiging ano ng buhay natin eh. Kung magiging kahinatnan. Yung nga kapitbahay ko, nalaman ko na patay na. Ha? kaya si Lord lang Lakas-lakas noon, namatay. Paano Ano pala? yun? Kidney. Ha? Kidney failure yung sakit. Kidney failure. Ano yun? Laging inom, alak, alcohol. Laging inom, abusado May sa... chronic kidney disease. Yun. Abusado sa katawan. Ayun. Inom, walang kain. Dapat yung mapalainom dyan. Kaya. Kumain kayo. Huwag kayong uminom na walang kain. Karamihan kasi yung mga sakit ng mga palainom. Mga kidney disease. Kasi pag wala kang ano, lalo pag araw-araw uminom, ay, wala yan. Kaya dapat sa mga ano, ingatan natin ng katawan natin. Okay lang uminom basta okasyon lang, hindi yung araw-araw. Kidney tapos atay yung titirahin dyan. Yung kapitbahay ko din, bata pa yun. Palainom kasi. Maaga namatay. Kaya nga, ikaw rin na-abuso. Pag abusado ka sa katawan mo talaga, hindi magtatagal yung buhay mo. Pero itong kay Nanay Josie kasi, hindi ito sinasadya niya. Kusa lang dumating sa buhay niya itong sakit na ito.
Dati ang lakas-lakas pa nito nung nag-love team pa kami. Grabe pa, grabe mamakampas ito. Walang hiyakan, kupal ka. Yan ako. Tapos ginaganyan ako niyan, ginabatok. Inaano yung ulo ko, binabatok-batok yung ulo ko. Siyempre malakas pa siya noon eh. Na-feel ko yung saya niya kasi wala pa siyang naramdamang sakit. Kaya marami ding natuto mga viewers noon na itambalan namin. Kaya medyo nalulungkot po ang lahat ng Touch Universe. Nalulungkot po sila sa kalagayan ni Nanay Josie. Yung iba naluha na habang nakita si Nanay Josie na ganito, nahihirapan. Kasi dati siyang masayahin. Tapos bigla na lang naging ganitong kalagayan niya. Masakit, di ba? Masakit na ano. Bilang mga pamilya, nakita siya ng ganito. Para sa akin yun, masakit sa akin na nakita ko ganito, nahihirapan siya. Unti-unti siyang pinapahirapan, pero lumalaban pa rin siya. Tingnan mo yung ano niya, unti-unti nang payat. Pag na-stroke ka pati. Nagnipis na, oh. Unti-unti Mas nang nipis. emotional ka na. Ayan, unti-unti nang nipis, oh. Ha? Pag na-stroke ka, emotional ka na. Oo, emotional na. Konti nagdadamdam ka. Nagdadamdam. Tapos parang ang lagi naghahanap ng attention. Oo. Nagmamahal. Yung ganito kasi parang yung gusto niya ng atensyon, ganun. Gusto niya makumpleto yung anak niya habang buhay pa siya. Kahit Oo, anong... kasi yung iniiyak mo nung huli, nabago ka ng panaga. grabe ang iyak niya nun. Kasama ka ba nun? Ay, di pala. Grabe ang iyak nun. Bago kami umalis dito, Bianca, Oo. nung sabi madating si Ito, nag-iiyak na siya. Oo. Bahaguhin na siya. Dating si Patutoy, darating. Iyak-iyak na siya. Meron po wala yung nanay. Mahirap. Ako nga, kahit hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung nanay ko eh. Pag umuwi ako, tapos tinitingnan ko yung bahay ko. Pag sinalubo ako ng nanay ko, naiyak ako eh. Kasi namimiss ako ng nanay ko. Pero nung nakaraang taon, umuwi ako talagang grabe ang iyak ko kasi pag uwi ko sa bahay, wala nang sasalubong sa akin. Tinitingnan ko na lang yung kama ng nanay ko. Na habang nakahiga kami dalawa, naglalambing ako sa nanay ko. Grabe. Parang gumuho yung mundo ko nung nawala yung nanay ko. Parang gusto ko pong magsama pa kami ng nanay ko. Parang gusto Pero ko. maswerte ka pa rin, Tats, kasi nawala yung nanay mo. Kaya mo nang tumais sa sarili mo. Yun, oo, tama din. Mas kawawa pa rin mga anak nila Nanay Josie kasi nag-uumpisa pa lang sila magpamilya. Hirap kaya. Mahirap. Yung naalala ko sa nanay ko, yung sinabihin ako na andito lang ako na, alam ko matutupad mo yung pangarap mo, andito lang ako bilang nanay mo, nakasuporta sa lagi ko naalala yun sa mama ko. Sa nanay ko, sarap pala pag may nanay nakasuporta sa'yo, no? Yung sinusuportan yung pangarap mo, yung hindi siya had lang sa pangarap mo. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya nung huling birthday ng nanay ko, ako mismo yung naghanda sa birthday ng nanay ko. Mga kapatid ko, hindi ko yan sila pinagastos. Ako nagastos. Pero may sakit na siya. May sakit na siya. Parang may naramdaman na siya. Yung katandaan na rin siguro. Ilang taon na? Plano kasi yung nanay ko na nahulog sa hagdan yun. Kaya. Na yung buto. Kaya Pag nahulog talaga, yan, delikado. nabali yung buto dito, spinal cord niya. Alam mo naman yung okay lang sa atin, buhulog tayo, bata man tayo. Yung buto natin ay matibay pa yun eh. Pag ang spinal cord touch na nadadali, Yun, nadadali kasi yung spinal cord. nalulumpo yun. Lagi natumba yung nanay ko. Lagi natumba kaya. Ano kasi yung nanay ko, yung gusto niyang, parang feeling niya bata pa siya ba? Yung gusto niyang maglakad pa ng walang alalay. Pag inalalay mo, gaganyan ka, kaya ko pa. Yun, minsan natutumba. Pakiramdam kasi niya, yung feeling niya, yung bata pa yung niya, nakaya pa niya. Yung at heart siya. Oo. Pero hindi na kaya ng katawan. Minsan natutumba na lang siya, So alam ko na Tats kung kanino ka nagmana. Kasi yung at heart ka din. Kay mama mo. Kakaloka ka. Kaya sabi ko sa Panginoon, sana nung namatay yung nanay ko, sana sana kung nabuhay pa yung mama ko tapos ganito ang sitwasyon ko, siguro maibigay ko lahat ng ng nanay ko, kasiyahan baga. May pasyal mo sa ibang lugar, maibigay mo yung gusto niya, ganun. Pero thankful pa rin ako kay Lord kasi yun, di pa rin ako pinabayaan ng nanay ko kahit nawala na yung nanay ko.
andyan pa rin nakasuporta. Nakasupport pa rin yung nanay ko. Yun. So, at siyempre, wala na akong ama, wala na akong papa. So, ako mismong nagtataguin sa sarili ko. Ako mismong, kumbaga, wala na. Kumbaga, wala na akong mama, wala na akong papa. Kaya, sa kalagay ko yun, sariling sikap talaga. Sariling diskarte. Kasi wala ka na ibang asahan, kundi sarili mo. Aasa ka sa kapatid mo, kapatid mo eh. Yung kapatid mo, kapatid mo yung umasa sa iyo. Kaya wala ka nang aasahan eh. Kasi nakita naman kapatid ko yung buhay ko kung ano ako ngayon. So, kailan nagbisita sila rin yung kailan? Kanina, tas, kahapon, dito yung natulog. Mabalik lang. Bukas. Si Agum niya kasama. Hindi. Siya Siya lang. Gano'n naman. Dito yung natulog. Buti nakakapunta na siya dito. Oo, siyempre. Pinayagan. Oo. Kailangan kasi wala nga naman. Siyempre, hanapin mo. Siyempre, masaya dito pag nakakita si Ronaldin, si Mary Josie, masaya siya. Pag nakakita. Oo, panganay pati. Si Tita Emma pala. Tita. Okay na si Tita Emma. Okay, nandito yun sa araw. Kitain mo may, Andito rin yung kanina. Ano Kahapon. pala sabi nila hindi about dyan? Diba, dyan sa NBT? Hindi na ganun. Dito na lang yun. Baka daw turukan niya. Hindi nila. kasi kung dadalhin, wala naman din pag-asa. Malala na kasi. So, kung ano mo na mangyari diyan ka, tanggap na nila yung magkakapatid. Hanggang. So, ako para sa akin, may gusto man din silang sabihin kay Nanay Josie, sabihin na nila. Oo. Ano na sila, kung ano yung mga pagkukulang nila sa Yeah. mama nila. Hindi dahil hinahangad na natin na kung saan mapunta si Nanay Josie, kundi dahil kailangan ni Nanay Josie marinig sa kanila. Oo, Lalo na yun. sa Huling hantuan din. lalo na sa kalagayan niya ni Nanay Josie. Kailangan yun. Hindi sa pagdadrama yun, hindi sa pangunguna. Hindi dahil masarap kasi sa pakiramdam yung marinig mong ganun. Na, yung anak ko pala, nagkamali man siya, na-realize niya na nagkamali pala siya. Ganun. Tas, bumabawi na pala yung anak ko. Ganyan. Ako kasi nanay na ako, kaya nare-realize ko yan. May gano'n na ba silang moment? Wala pa na. Sino bang mo eh? Lahat? Oo, lahat nandyan. Pati yung sino si Otoy? Una yung baga. Patutoy. Patutoy. Nagaan lang gatong. Nagaanong gato. Complete Tapos ang ipakita nila kay Nanay Josie na nagkakasundo sila magkakapatid. Ganun. Importante kasi yun. Sweet yung magkakapatid na yan. Oo. Ano man mangyari kay Nanay Josie kapag nakikita niyang ganun yung mga anak niya, ay okay lang pala kasi mahal naman pala nilang isa't isa. Ganun yun. Diba, Tats? Ikaw ba, Tats, bigyan ka ba ng pagkakataon na yung parang magbigay ng last message sa mama mo? Hindi. Nung namatay siya, Oo. hindi ako napagsalita nun. Ano na? Kapag pala nagsalita ako, no? Oo. Kasi yung kahit yung spirit ng mama mo. Pero alam naman na mama ko na mahal naman ko siya. Sinaundaman niya. Ako nag-aalaga nun, nung andun pa ako sa amin. Ako nag-aalaga nun. Malagaan yun, mama ko. Lagi mo kasama. Kahit lalaki ka, Ha? Tats. Lagi mo kasama doon sa ukayan. Oo. Kita mo yan? Oo. May okay kami doon. Yun ang business namin ng mama ko. Strict yung mama ko. Pinapagalitan ako pag Kaya parang hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung mama ko. Sanay ka pala talaga, Tats, sa pinapagalitan. Oo. Tapos di ka sumasagot. Hindi ako sumasagot sa mama. Napansin ko nga sa kanya. Kaya pala pag minsan ginagalit ako din siya. Ayoko magagalit ka ni Kaya. Makikita mo naman sa tao kung talaga sumasagot sa magulang o hindi. Ma-adapt niya sa ibang tao. Ganun. Kaya sabi ko sa mama ko, Paras kayo ni Junjun. Sobrang hindi pala sa akin. kaya sabi ko sa mama ko, sana nabuhay pa yung mama ko eh. Nakakasama ko pa sana siya.
Ang sarap po na may magulang eh. Ang sarap. Yung baga tipong may magtatanggol sa'yo, may mag-api sa'yo, pinagtatanggol ka ng magulang mo. Yung ganun. Siyempre bilang ako ngayon, wala na. Tapos Wala may nang- madadaigan ka pa. Oo, may madalitin ka sa problema mo. Noon, parang, nung hindi pa ako nag-YouTube, lahat ng problema ko, inano ko sa mama ko eh. Sinishare ko ang problema ko. Yun, pinagpapayuhan ako ng mama ko. Ganun, kaya mo yan lahat. Huwag kang susuko, laban lang. Positibo ka lang lagi. Kasi alam na, tapos yung mama ko, bilbo ko sa mama ko kasi ano yun, religyoso yun. Daming revolto sa amin. Daming revolto sa aming bahay. Pero talagang pag nanay mo, Tapos yung nanay ko, every 6 p.m. nag-rosary yun. Tapos magigising na alas 3, mag-rosary na naman. Ganun ka maka-Diyos yung nanay ko. Kaya, pero namatay na nanay mo, ilang taon? 86, matanda na rin talaga. Sabi ko, bonus na rin yun. Oo, bonus na. Sa ating mga lalaki, pag edad tayo ng 80, parang mahirap na yun eh. Oo, sa lalaki. Lalo na't lalaki. Sa mga babae, pwede pa umabot ng 90. Yung iba nga 100. Sa panahon ngayon, sa mga lalaki, bonus na yung umabot ka ng 70. Pag may bisyo. Pag may bisyo ka. Yun. Pero pag wala kang bisyo, kargado ka sa ehersisyo, yun. Aabot ka pa ng 70. 200. Pero kung lagi kang uminom ng 4 kantos, Si Jojo wala namang bisyo, pero walang ehersisyo. yun, ehersisyo dapat bro. Hindi yung Kaya yung chan. gabi daw. Pero hindi pa nabuo. Dapat mabuo na para maano na si GB. May kapatid na. O siya na, Tats. Oo. Ano na, mapatapatay kayo muna. So ayan po. Masakit na naman yun. Ayan. Sobrang hirap na talaga siya. Ayan o. Ang liit ng sugat pero lumalaki siya oh. Dagdag. Dagdag. Grabe no. Mas malala nga yan. Ha? Mas lala ito no. Mas malala yan. Ang baho. Yes, babaho pati yan. Baho. Manana. Sus, Diyos ko Lord. Ano ba itong nangyari sa ano na juicy? Ano yung pata? Bawal tayong madiri. Ay, bawal tayong maano. Bira no. Ay juicy. Hindi na siya namulat. Ganyan na talaga siya. Ano talaga yung nana no? Grabe. Pinipisil pa yun. Ha? Pinipisil para lumabas. Ah, sinong pisil? Ikaw? Pinipisil mo? Ha? Ikaw nagpisil? Ha? Pinipisil na yan. Nililinisan. Pinipisil nyo. Pinalabas yung nana. Lalo siguro yung sa gitna ng puwit niya no? Mas malaki yun. Mas malaki yun. Ito, anak na ito eh. Na. Ito yung picture nun. Ay, may picture pa ba ako nun? Ay, meron pa yata. Ay, oo, may picture pa ako nun. Picture ka pa? May. Sa messenger lang pala yun. Bago yan? Bagong ano yan? Oo, siya ito yung isang kahapon lang yata ito pinicturean. Kahapon nga lang, sinend ko to kay ano, Kaysa? kay Josan, para nag-uwi. Lalo siguro yung ano, mas malaki na, no? Mas malaki na, mas malalim na yun. Mas malalim. Mm-mm. Kawawa sa mga Diyos. Hindi talagang pinapahirapan.
So ano naman sabi ng mga anak niya? Ano? Bianca. Ano ba sinasabi niya sa kanyang mama? Kanyang mama. Pag kinakausap nila. Pinakausap nandito yung si ate, ano Ano kanina. sinasabi naman nila? Ni Jusa. Ano sinasabi? Nung po di ko narinig na mama lang, mama. Makain na. Ah, inalagaan naman nila. Mm. Ha? Sus, butas na talaga. Ano ba, oh? Kita na yung ano. Nakakapan talaga. Nakita na yung sugat niya, no? Ngayon na ni Juicy, nakita na niya, ni Bianca. Ngayon na? Ni Juicy. Kita na niya. Ay, oo. Nandito yung nililinisan. Nandito yun, dito. Tinitingnan niya, anong reaksyon niya? Nangawa siya, naiyak siya. Oo, Ang naiyak. mama, sa kalagayan. Giyak yun. Ito yung pinapahirapan siya ng Juicy. Bilis na maubos ng ano? Gasa? Siya baga, may ang palit. Palit ng palit, no? Siya. Kayo na lang magbili, ha? Bigyan ko lang kayo pambili. Ah, Gasa. Pampers. Ubus na rin yung dalawa? Yung dalawa, ubus na rin? gusto nga ata. Saan na yun? Ubus na rin yun? Nakakaawa po. Labanan yung sakit na yung mga kanilap. And maraming salamat kay Manay Liz sa suporta lagi. Sa mga viewers na lagi nandyan. Ayan. Sana makapiling pa natin si Nanay Josie na mahabang panahon. Sana maghimala, ano, Bianca? Ah, Sana magaling pa si Nanay Josie, ano? sana. Nakain na ba siya? Oo. Kailan? Kanina, mamaya pa yan, alas 6, alas 5. Ah, mamaya pa. Alas 5 na, ano pa lang yan? Gatas. Iba na yung panghinga niya. Oh. Hindi na nga pala tinatanggap yung gatas niya. Ha? Hindi na tinatanggap? Hindi na, parang hindi na niya kinakain. Hindi na niya tinatanggap. Punta kayo sa ano? Punta kayo sa ano? Sa probinsyan. Kung babayaran na natin kung sino yung magpalit na nurse. Babayaran natin. Kailan? Yung mga available. Sabihan mo si Ronaldin. Sino sasakay? Ha? Sa barangay? Dalhin na lang natin to. Oo. Papalitan natin ng ano. Pwede yun? Oo. Yun nga sabi natin, Ronaldin, dadalhin daw yan doon. Para palitan ng mas. At wala naman nga dito nagaan. Wala man.